Itago niyo na lang po ako sa pangalang Roger, jeepney driver. Biyahe ko na naman ng hating gabi. Sanay na ako sa mga lasing, antok, at kung minsan, mga kababalaghan. Pero may gabing hindi ko makakalimutan. 10 pasahero na lang ang nasa jeep ko. Huling sumakay ay isang babae, nakasuot ng puting dress, may mahaba at basang buhok. Hindi ko man lang napansin kung kailan siya sumakay. Tahimik lang siya, sa dulo umupo. Habang bumabiyahe, unti-unting naging sobrang tahimik ng jeep. Wala ni isang pasaherong umiimik. Parang natutulog silang lahat. Pero may kakaiba. Tinignan ko sila sa rearview mirror. Wala silang mukha lahat. Puro balat lang. Walang mata, walang ilong, wala ring bibig. Wala, as in, wala. Kinabahan ako. Napahinto ako bigla. Baba na kayo lahat. Sigaw ko. Isa-isang bumaba ang mga pasahero. Mga nilalang na walang muka. Nang bumaba na ang huli, tinignan ko ang dulo ng jeep. Nandun pa rin ang babaeng may puting damit. Ay, miss, baba na po kayo, sabi ko. Tumingin siya sa akin. Dahan-dahan niyang itinaas ang mukha niya. Wala rin siyang mukha. Pero narinig ko siyang magsalita. Diretso sa utak ko. Hindi sa tenga. Ikaw na lang ang wala sa amin. Pagtingin ko sa rearview mirror ulit, wala na akong muka. At biglang may tumapik sa akin. Yung karelyebo ko na driver. Bakit daw doon ako natulog sa jeep? Nang tanungin ko siya kung anong oras na, sabi niya, 4:00 na daw ng umaga. Kaya nga daw siya nagtataka ba't andun ako natulog. Ibig sabihin, panaginip lang pala. Pre, huwag ka munang magbiyahe. Baka nasusobrahan ka na sa pagod. Kami na munang bahala dito. Mag-day off ka na muna para makabawi ka ng pahinga. Matapos yun, umuwi ako sa bahay namin. Pero di mawala sa isip ko yung nangyari. Pero pinabayaan ko na lang. Ako si Jenna, call center agent. Graveyard shift ako nung gabing yon. Medyo nalate ako ng labas, kaya madilim na at halos wala nang dumara ang jeep. Maya-maya, may humintong jeep sa harap ko. Wala itong plaka, pero may karatula. Cubao Espiritu. Espiritu? Hindi ko pa narinig yun. Pero dahil pagod na ako, sumakay na rin. Ako lang ang pasahero. Wala ring driver. Pero bigla na lang umandar ang jeep. Kinabahan ako. Kuya! Sigaw ko. Walang sumagot. Tumingin ako sa salamin sa harap. May aninong nakaupo sa upuan ng driver. Pero hindi ko makita ang muka. Kulay abo lang, parang usok. Habang tumatakbo ang jeep, pansin kong hindi pamilyar ang dinadaanan namin. Parang walang ilaw, walang ibang sasakyan, puro abandonadong bahay at lumang poste na walang kuryente. Tumingin ako sa likod. May mga pasaherong bigla na lang nandun. Lahat sila nakaputi, lahat nakapikit. Unti-unting lumamig ang paligid. Nagsimulang bumigat ang dibdib ko. Nang sumigaw ako ng
Para na po. Biglang huminto ang jeep. Bumaba ako ng mabilis at tumakbo palayo. Paglingon ko, wala na ang jeep. Wala na ang kalsada. Nasa harap na ako ng opisina namin. Parang walang nangyari. Pero bawat gabi mula noon, may dumarating na jeep sa labas ng gate. Walang plaka. At unti-unti, nararamdaman kong may bumubulong sa tenga ko. Bumalik ka na. Isa ka na sa amin. Ako nga po pala si Chanel, working student. Gabi na ako nakauwi, galing sa part-time shift ko sa Quiapo. Sumakay ako ng jeep na may karatulang Fairview. Ilang beses ko na itong nasakyan kaya kabisado ko na ang ruta. Habang bumabiyahe kami, napansin kong iba ang dinadaanan namin. Puro iskinita at madidilim na kalsada. Siyempre nagtaka ako pero akala ko shortcut lang. Wala ring bumababa o sumasakay. Lahat ng pasahero tahimik at nakayuko. Maya-maya may hininto ang istasyon. Parang terminal siya. Pero hindi ko kilala. Malamig at tahimik. Wala na isang tao sa paligid maliban sa isang matandang babae sa labas. Biglang nag-angat ng ulo ang mga pasahero. Sabay-sabay. Mapuputla sila. May mga basang buhok parang nalunod. May isa sa kanila ang tumuro sa akin at bumulong ng bagong salta. Tumakbo ako palabas ng jeep. Tumakbo ako pabalik sa kalsada. Madilim. Wala akong makita. Hanggang sa may isang ilaw ng kotse na dumaan at napansin kong nasa tabi na ako ng malaking kanal. Halos isang hakbang na lang, mahuhulog na ako. Biglang may dumating na mga tanod at sabi nila walang jeep na bumabiyahe sa rutang yun tuwing alas 12. At ang istasyon kung saan ako bumaba, abandonado na raw yun mula pa nung nasunog at may mga nasawi. Ako nga pala si Nestor, isang construction worker. Gabi-gabi akong umuwi mula sa site. Sanay na ako sa mga madidilim na biyahe. Pero isang gabi, may jeep na dumaan na hindi karaniwan kong nakikita. Puti ito, walang dekorasyon, walang karatula. Pero may driver kaya sumakay na ako. Hindi ko rin alam ba't sumakay ako. Siguro dahil uminto siya sa harap ko at parang nagkusa ang mga paa kong maglakad pa sakay ng jeep. Ako lang ang pasahero. Tahimik, wala man lang radyo. Hindi ko ramdam ang makina pero gumagalaw kami. Pagkalampas namin sa isang madamong bahagi ng kalsada, bigla itong kumaliwa sa isang daan na hindi ko kilala. Sabi ko, "Boss, sa kabilang kanto po ako." Ngunit hindi siya tumugon. Napansin ko na unti-unting lumilitaw ang mga pasahero sa loob ng jeep. Isa-isa silang nauupo, mga nakaputi. Lahat may tali sa noo, parang may ritual. Sa gitna ng jeep, may basket. Sa loob nun, may ulo ng kambing, sariwa, at may tumutulo pang dugo. Tumingin sa akin ang lahat ng pasahero at sabay-sabay silang nagsabing, "Sumama ka na sa amin. Kulang pa kami ng isa." Napasigaw ako, sabay talon palabas ng jeep. Gumulong ako sa kalsada at nawalan ng malay. Pagkagising ko, nasa barangay hall na ako.
Sabi ng tanod, nakita raw nila akong tumatakbo galing sa gubat. Duguan ang damit. Sa paligid ng kalsadang tinatahak ng jeep, may nakita silang marka ng gulong at isang bilog na may mga kandilang itim. At sa gitna nito, may puno na parang pinaliguan ng bagong dugo. Hinatid naman ako ng mga tanod sa bahay namin dahil hindi ko magawang tumayo ng mga panahong yun. Pero sa kabutihang palad, walang masamang nangyari sa akin. Ako si Ella, third year nursing student. Nagbakasyon ako sa lola ko sa probinsya, sa isang liblib na baryo sa Capiz. Gabi-gabi kaming nagkukwentuhan ng mga pamahiin, kwento ng tikbalang at aswang. Hindi ako naniniwala noon hanggang sa gabi ng aking pag-uwi. Sumakay ako ng jeep galing bayan. Madilim na at ako lang ang pasahero. Inabutan ko ang driver ng bayad. Ngumiti siya pero hindi nagsalita. Ang ngiti niya parang pilit, maputla. Ang ilong at ang tenga niya matulis parehas. Habang bumabiyahe kami, napansin kong parang ang tagal naming makarating. Dumidilim palalo ang paligid at mabagal ang takbo ng jeep. Maya-maya, may sumakay na 3 matanda. Lahat sila nakaitim. May malalalim na mata at may daladalang bayong. Sa bawat hinto ng jeep, may isa sa kanila ang bumubulong ng isa pa bata. Kinilabutan ako. Bigla kong naamoy ang malansang singaw sa loob ng jeep. Parang dugo. Dahan-dahan kong sinilip ang laman ng bayong. Laman loob, sariwa. Napasigaw ako, sabay tumayo. Pero hinarang ako ng isa sa kanila. Dito ka lang, Iya. Sabay ngisi. Kita ko ang mahaba niyang dilat, matutulis niyang kuko. Tinadyakan ko siya at tumalon palabas ng jeep kahit umaandar. Gumulong ako sa damuhan at tumakbo pabalik sa kalsada. Ilang minuto akong nagtatago sa likod ng mga puno habang dumadaan ang jeep. Pabalik-balik. Tumatawa ang mga aswang. Umaalingaw-ngaw sa hangin ang tunog ng halakak nila. Kinabukasan, nagising akong nasa bahay na ni Lola. Sabi niya, may magsasakang nakakita sa akin sa tabing kalsada. Nanginginig at duguan ang tuhod. Mula noon, gabi-gabing may dumadaang jeep sa tapat ng bahay namin kahit walang kalsada doon. Walang driver, walang plaka, at may mga nakamasid na mapupulang mata na nakasilip sa dilim. Ako nga pala si David, estudyante. Alas 11 na nun ng gabi. Pagod na ako galing review class at halos wala ng jeep na dumadaan. Kaya nang may dumating na isa, kahit mukhang luma at madilim ang loob, agad akong sumakay. 5 lang kami, isang lola na nakapikit, isang magkasintahan na parehong tahimik lang, at isang lalaking nakaitim na jacket na nasa dulo. Umupo ako sa gitna, malapit sa pintuan. Tahimik, walang bumababa. Pero tuwing humihinto ang jeep, may sumasakay. Mga taong hindi makita ng malinaw ang muka. Parang malabo. Wala ring nag-aabot ng pamasahe. Sa una, akala ko normal lang. Baka antok lang talaga ako. Pero nang mapansin kong walang ingay, hindi man lang nagsasalita,
o kumikilos ang mga tao, doon na ako kinabahan. Tinignan ko ang refleksyon ko sa salamin sa harap. Nandun ako. Pero ang ibang pasahero, wala. Isa-isa kong sinipat. Yung lola, yung magkasintahan, yung lalaking nakaitim. Wala silang refleksyon. Tumingin ako sa driver. Hindi siya nakatingin sa daan. Sa salamin siya nakatitig. Diretso sa mga mata ko. Bigla siyang nagsalita. Malamig ang boses. Alam mo na, no? Po? Halos pabulong kong sagot. Pilit na hindi nagpapahalata ng takot. Ngumiti siya. Pero hindi yun ngiting tao. Matagal ka na naming hinihintay. Paglingon ko, lahat ng pasahero nakatingin na sa akin. Maputla ang balat at walang buhay ang mata, parang patay. Napakapit ako sa bakal at napasigaw. Para po, para. Hindi huminto ang jeep. Lumampas kami sa monumento. Lumampas sa lahat ng dapat hintuan. At nang tignan ko ang paligid, wala na ako sa Maynila. Disyerto. Maitim ang langit. At sa dulo ng kalsada, may nakasabit na karatula. Huling biyahe, walang balikan. Doon na ako napasigaw ng todo. Pilit kong binuksan ang pinto. Kumakaway ako sa kawalan hanggang sa may liwanag akong nakita sa likuran ko. Mabilis na lumalapit. Isang motor, kumakaripas ng takbo. Tumigil ito sa gilid ng jeep. Nakasuot ng helmet ang rider. Hindi ko makita ang muka. Ngunit tinulungan niya akong makababa. Kahit hinihigop na ng lamig ang loob ng buong jeep. Napatingin ako sa mga pasahero. Nakanganga na ang ilan. Parang gustong sumigaw pero walang boses. Yung lola, umiiyak ng dugo. Pagkababa ko, biglang umusok ang jeep at nawala sa dilim. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Pero pagmulat ng mata ko, nasa bangketa na ako sa tapat ng bahay namin. Madaling araw na. Wala na ang motor. Wala na ang rider. Sa bulsa ko, may nakasingit na papel. Ginuhit ito ng kamay. Isang jeep. May number na nakasulat sa likod. 999. Huwag sasakay ulit. At sa likod ng papel, may nakasulat. Isang beses ka lang makakaligtas. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kulas. Hindi ako naniniwala sa pamahiin. Sa totoo lang, lagi ko pang tinatawanan ang mga kwento ng lola ko. Lalo na yun tungkol sa pusang itim. Sabi niya, "Huwag mong itutuloy ang lakad mo, iho, kapag may pusang itim na tumawid sa harap mo. May kaluluwa raw na sumusunod sa kanila." pero ngayong gabi, parang gusto kong maniwala. Naglakad ako pa uwi galing sementeryo. Ako ang naatasang maghatid ng kandila sa puntod ng tiyuhin ko. Malayo-layo ang nilakad ko kaya't pinili kong dumaan sa kanto 5. Mas madali at mas mabilis. Pero sabi ng mga tao, delikado pag dapit hapon. Pagdating ko sa may bitak-bitak na krus, biglang may pusang itim na tumawid sa harap ko. Tumigil ito sa gitna ng daan. Tumingin sa akin. Tapos, dahan-dahan tumawid at nawala sa likod ng mga nicho. Napahinto ako. Tumindig ang balahibo ko. Para bang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko.
Tumawa ako ng pilit, sabay sabi sa sarili, pamahiin lang yan. Hindi totoo yan. Pero habang naglalakad ako palayo, may narinig akong mahinang yabag sa likod ko. Paglingon ko, walang tao. Wala rin ang pusa. Pinilit kong bilisan ang lakad ko pero ramdam kong may sumusunod na hindi ko nakikita. Pero naririnig ko. Parang may kumakalaskus sa damo. Parang may mga bumubulong sa hangin. Tapos pagdating ko sa kanto ng gate, biglang lumitaw sa ibabaw ng nicho ang pusang itim. Nakatingin uli sa akin. Hindi ito kumikilos, hindi rin kumukurap. Nang titigan ko siya sa mata, parang may nakita ako sa refleksyon ng mata niya. Sarili ko pero nakabaliktad. Biglang tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko, walang pangalan sa caller ID pero may narinig akong boses sa kabilang linya. Ikaw na ang susunod. Nalaglag ang kandilang dala ko. Nang yumuko ako para damputin, pag angat ko ng tingin, wala na ang pusa. Pero mula noon, gabi-gabi ko siyang naririnig. Ang mga yabag sa labas ng bintana, ang garalgal na huni sa bubong at ang malamig na hiningang dumadapo sa batok ko tuwing madaling araw. Hindi na ako lumilingon at kahit anong mangyari, hindi na ako dumaan sa kanto 5. Ako nga po pala, si Tommy. Sa dulo ng baryo namin, may isang matandang babae na kilala sa pangalang Aling Manda. Tahimik siya, hindi pala imik, at laging may kasamang pusang itim na hindi umaalis sa tabi niya. Mapanglaw ang mata ng pusa, parang tao kung tumingin. May nagsasabing marunong raw manggamot si Aling Manda at marunong din mangkulam. Isang araw, may batang naglaro sa bakuran ni Aling Manda at tinakot ang pusa. Tinadyakan niya ito habang natutulog. Kinagabihan, nagsimulang magsuka ng itim na likido ang bata. Sumisigaw siya tuwing gabi. Parang may nakaupo raw sa dibdib niya. Hindi na siya nagising pagkalipas ng 3 araw. Lahat ng taga-baryo, tahimik, walang nagsasalita. Pero lahat ay umiiwas na kay Aling Manda, lalo na sa pusa. Isang gabi, ako ang naiwan sa tindahan. Naglalakad na ako pauwi nang may nakita akong pusang itim sa gitna ng daan. Hindi ito gumagalaw. Nang mapatapat ako, tumingin ito sa akin. At sa dilim ng mga mata nito, nakita ko ang refleksyon ng sarili ko na nasa loob ng kabaong. Mula noon, bawat gabi, may naririnig akong pagaspas sa bubong. May mga gasgas sa pinto at may malamig na hininga sa batok ko kahit walang tao sa paligid. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung buhay pa si Aling Manda. Pero tuwing 12:00 ng gabi, nakikita ko pa rin ang pusang itim sa harap ng bahay ko. Ako nga po pala si Kaloy. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ng kaibigan kong si Atong. Sabi niya, may isang lumang sementeryo sa gilid ng bayan namin na matagal nang hindi pinapansin. Wala nang bumibisita roon, ni ang mga kamag-anak ng mga nakalibing ay bihira nang pumunta. Sabi ng matatanda, may dahilan daw kung bakit. Tuwing gabi, may isang pusang itim na umiikot sa loob ng sementeryo. Hindi ordinaryong pusa. Malaki ito na halos kasing laki ng aso at may mga mata na tila namumula sa dilim.
Hindi ito takot sa tao. Sa katunayan, parang ito pa nga ang nagbabantay. Ayon sa alamat, ang pusang yun ay dating alaga ng isang mangkukulam na inilibing sa sementeryo ng palihim. Bago ito namatay, isinumpa niyang babantayan ng kanyang alaga ang kanyang libingan at sino mang manggulo sa kanyang pahingahan ay isusumpa rin. Isang gabi, may 3 kabataang lasing ang nangahas pumasok sa sementeryo. Gusto lang daw nila mag-ghost hunt para sa vlog nila. Wala pang 5 minuto sa loob na puno ng sigaw ang buong lugar. Kinabukasan, natagpuan ang 3 sa labas ng sementeryo. Buhay pa sila, pero tulala at di na nagsalita kahit kailan. Ang isa, may mga kalmot sa likod na parang pinaghihimay ang balat. Ang isa na may hindi na makalakad, parang may humila sa mga binti niya mula sa ilalim ng lupa. Pero ang ikatlo, hindi na natagpuan. Mula noon, may nadagdag na bagong lapida sa sementeryo. Kahit walang pangalan, walang petsa. Basta puting bato lang at sa harap nito, nakaupo ang pusang itim, tahimik, naghihintay ng susunod na manggugulo. Gusto ko lang po ibahagi ang maiksing karanasan ko sa pusang itim. Ako nga po pala si Alex. Noong bata pa ako, may alamat na kumakalat sa aming baryo tungkol sa isang pusang itim na laging lumilitaw tuwing hating gabi sa bubungan ng bahay. Sabi nila, kapag narinig mong naglalakad ito sa itaas ng bubong mo at hindi ka gumising, isa sa mga mahal mo sa buhay ang mamamatay. Noong una, hindi ako naniniwala. Hanggang isang gabi, habang ako'y nag-aaral, narinig ko ang may hinang yabag sa itaas ng aming bahay. Parang mga kuko na dumadaus-us sa yero. Akala ko, pusa lang talaga. Pero nang sumilip ako sa bintana, may nakita akong pusang itim na nakatingin sa akin. Diretso sa aking mga mata. May kakaiba sa anyo niya. Masyado siyang payat, mahaba ang buntot at parang may aninong humahalo sa kanyang katawan. Para bang hindi siya basta-bastang pusa. Kinabukasan, natagpuan naming patay ang alaga naming si Lola Andeng. Wala siyang sugat o sakit. Basta na lang siyang hindi nagising. Simula noon, tuwing gabi, naririnig kong bumabalik ang yabag sa bubong. Ngunit, hindi na ako sumusulyap sa bintana. Sabi nila, kapag tinitigan mo ulit ang pusang itim sa mata, ikaw naman ang susunod. Ako si Rina at simula pagkabata ko, may alaga akong pusang itim na pinulot ko sa likod ng eskwelahan. Tinawag ko siyang Midnight. Tahimik siya, hindi siya mailap pero parang laging nakamasid sa paligid. Minsan, iniisip ko parang naiintindihan niya ang isip ko. Pero isang gabi, nagising ako sa iyak ni Midnight. Nasa bintana siya, nakatingin sa labas, sa kakahuyan sa likod ng bahay namin. Nung sumilip ako, may nakita kong isang pusang itim, hawig na hawig kay Midnight. Pero mas matangkad, mas mabalbon at may mga matang kulay ginto. Sa gabing yun, nagbago ang lahat. Kinabukasan, nawawala na si Midnight.
May mga gasgas sa sahig. Parang may hayop na dinala palabas ng kwarto ko. Akala ko umalis lang siya. Pero kinagabihan, bumalik siya. O isang nilalang na kamukha niya na lang siguro. Nagising ako sa mabigat na hininga sa dibdib ko. Napadilat ako. Pero hindi ako makagalaw. Sa ibabaw ko, si Midnight. Pero ang mga mata niya, hindi na itim, kundi dilaw. At umiikot-ikot ang balintataw. Sa loob ng mga mata niya, nakita ko ang sarili ko, nakabaliktad. Napaatras ako. Nang tignan ko ang salamin, may kalmot sa liig ko. Parang 3 daliri na may mahabang kuko. Nagpunta ako sa albularyo kinabukasan. Tinignan niya lang ako at sabi, Ang alaga mong pusa ay may kakambal sa kabilang mundo at dumalaw siya sa iyo kagabi para kunin ang kaluluwa mo. Simula noon, hindi na ako natutulog ng madilim. Laging may ilaw ang kwarto ko. Pero minsan, kahit maliwanag, naririnig ko pa rin ang paggasgas ng mga kuko sa kisame. At sa sulok ng kwarto ko, may nakaupo. Pusa ba yun o nilalang na ginaya lang ang mahal kong si Midnight? Ako nga pala si Richie. Mula pagkabata, sanay na akong makarinig ng mga tunog sa bubong namin tuwing gabi. Sabi ni Mama, pusa lang daw yun. Huwag mong pansinin. Hindi naman nananakit ang pusa. Sabi niya. Pero nitong mga nakaraang gabi, may kakaiba akong nararamdaman. Hindi na basta tunog ng paglakad. May mga gasgas. May pag-ungol at minsan parang may humahaplos sa bintana ng kwarto ko. Isang gabi, hindi na ako nakatiis. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko ang isang pusang itim. Nakaupo siya sa bubong. Pero may kakaiba sa kanya. Mas malaki siya kaysa normal. At ang mga mata niya, kulay pula, nakatingin diretso sa akin. Hindi kumikibo. Kinabukasan, may natagpuan silang patay na manok sa likod ng bahay. Wala na ang laman loob. Nasa tabi nito, bakas ng paa pero hindi pang pusa. Parang tao. Pero mas mahaba pa ang kuko. Sinabi ko kay Lola. Tahimik lang siya tapos bulong niya sa akin. Pag ang dating pusang itim ay hindi na natatakot sa tao, hindi na yan basta pusa. Baka aswang na yan. Hindi ako nakatulog nung gabing yun. 12:00 ng gabi, nagising ako sa biglang pagkaluskos. Paglingon ko, may anino sa kisame. Hindi pusa, hindi rin tao. Isa itong nilalang na baluktot ang katawan. May mahabang kuko at mabalahibong muka. Nakangisi at sa ilalim ng kama ko, naririnig ko ang mahihinang iyak ng pusa. Parang may tumangay sa kanya. At ang iniwan sa kwarto ko, ang anyo niya bilang aswang. Nais ko sanang sumigaw, pero hindi ako makagalaw. Lumapit siya sa akin at bulong niya, Alam ko na ang amoy ng dugo mo. Hindi na kita titigilan. Mula noon, bawat gabi, binabantayan ko ang bubong. Minsan, naaamoy ko ang bahong hininga sa ilalim ng kama. At minsan, narinig kong nagsalita ang pusa sa panaginip ko. Kinuha niya ang katawan ko at katawan mo ang gusto niya ngayon.
May isang junk shop sa Tondo na matagal nang sarado. Ayon sa mga kapitbahay, may nangyari raw doon na hindi maipaliwanag. Pero ako si Rocco. Isa akong tambay noon doon. Tumutulong-tulong kay Mang Delpin kapalit ng merienda o kaunting barya. Doon ko nakita ang radyo na naging dahilan ng lahat. Lumang-luma ang radyo, yung didayal pa, may antenang kalawangin. Dinala ito ni Mang Delpin mula sa isang lumang barko. Sinubukan namin buksan, pero kahit wala namang kuryente o baterya, bigla itong tumutunog. Dito sa huling istasyon, ikay aming hinihintay. Napatingin kami sa isa't isa. Akala namin guni-guni lang, pero gabi-gabi habang tulog ang lahat, bumubukas ang radyo mag-isa. Laging parehong boses. Parang lalaki na malamig ang tono. Minsan, may sinasabi pa siyang mga pangalan. At laking gulat ko nang isa sa mga yun ay pangalan ko. Rocco, Rocco, sumagot ka na. Sinubukan kong sirain ang radyo. Pinukpok ko, pinira-piraso. Pero kinabukasan, buo ulit ito. Parehong-pareho at tuwing lalapit ako, parang may malamig na kamay na humahawak sa likod ko. Hanggang isang gabi, nawala si Mang Delpin. Natagpuan siyang nakaupo sa harap ng radyo. Nakangiti pero wala nang buhay. Bukas pa rin ang radyo. Paulit-ulit ang sinasabi. May bago na kaming kasama. Simula noon, wala nang gustong lumapit sa junk shop. Pero kung sakaling may makita kang lumang radyo sa bangketa, lalo na kung may kalawang, may amoy alat at biglang tumutunog, wag mong paandarin o wag mong kunin. Dahil baka ikaw na ang susunod na tatawagin. Ako si Jepoy at tumutulong ako tuwing Sabado sa junk shop ng tiyuhin ko sa Laguna. Isang araw, may dumating na truck na galing Maynila. Puno ng mga sirang appliances. Isa sa mga kargamento ay isang lumang refrigerator. Malaki, kulay puti, pero kinakalawang na at may amoy na parang nabubulok. Huwag mong buksan yan ha. Sabi ng tiyuhin ko. Siyempre, lalong gumana ang kutob at kuryosidad ko. Pag alis ni Tito, binuksan ko ang pinto ng rep. Walang laman, pero may manipis na layer ng yelo sa loob. Kahit hindi naman nakasaksak ang kuryente. Imposible. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Parang may naririnig akong lagas-las ng tubig at kumakalansing na yelo mula sa loob ng junk shop. Nang sumilip ako, nakita kong bukas ang ref at ang pinto nito may marka ng kamay pero hindi normal. Mahaba ang mga daliri, parang may kuko at may mga bakas ng dugo sa yelong natunaw sa sahig. Kinabukasan, may nakita kaming basang damit sa tabi ng ref. Wala namang ulan at wala ring ibang tao. Mula noon, gabi-gabi naming naririnig ang pagkalabog ng pinto ng ref at ang tunog ng basang paa sa simento. Nang tanungin ko ang tiyuhin ko kung saan galing ang ref, mahina lang ang sagot niya.
dating pag-aari ng motel. May nawawalang babae. Huling nakita, pumunta sa kwartong may sirang ref. Hindi na siya natagpo ang lumabas. Minsan, sa madaling araw, may naririnig akong mahihinang pagkatok mula sa loob. Hindi namin alam kung multo o kung may natrap na espiritu sa lamig ng yelo. Basta ang turo sa amin sa junk shop, huwag mong binubuksan ang lumang ref. Pero nadispatcha naman na yung ref at wala na kaming nararamdaman pagkatapos nun. Ako po si Hiner. May isang sulok sa junk shop ni Mang Roel na hindi pinapansin ng mga tauhan. Doon nakatayo ang isang lumang manikin na walang ulo. Wala ng kulay ang katawan. May bitak sa balikat at may sulat sa paang halos mabura na. Lucia, 1973. Ayon kay Mang Roel, nakuha niya raw ito mula sa isang lumang butik sa Escolta na nasunog noon. Wala namang kakaiba sa simula, pero nang maipasok sa junk shop ang manikin, nagsimula na ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Tuwing 3:00 ng madaling araw, laging naririnig ang mahihinang yapak. Akala ng mga tao may magnanakaw, pero pagsilip nila, ang manikin ay nasa ibang pwesto. Minsan, parang lumalapit ito sa pinto. Minsan naman, sa may mesa kung saan sila kumakain. Isang gabi, naiwan si Dario, isa sa mga kargador. Kinabukasan, natagpuan siyang nakaupo sa tabi ng manikin. Tulala, nanginginig, at paulit-ulit ang bulong. Si Lucia, hinahanap ang ulo niya. Simula noon, wala nang gustong mapatabi sa manikin. Lahat ng nagtangkang itapon ito ay nasasangkot sa aksidente o nagkakaroon ng matinding bangungot. At minsan, tuwing bumabagyo at nawawala ng ilaw, may nagsasabing may ulo na raw ang manikin. Mukhang babae, maputla pero nakangiti. Ngiting hindi pang tao. Ako si Lester. Sa likod ng junk shop ni Mang Isko sa Pampanga, may isang sira-sirang stand fan. Walang takip, kalawangin ang blades, at minsan umiikot kahit hindi naka-flag. Siguro dahil lang sa hangin sa paligid. Matagal na raw itong hindi gumagana. Pero may mga tauhang nagsasabing nararamdaman nila ang malamig na ihip tuwing dadaan sa tabi nito. Kahit patay ang kuryente. Isang gabi, naiwan si Carlos sa junk shop. Inutos ni Mang Isko na mag-inventory ng bakal. Habang binibilang ang mga scrap, pansin niyang umiikot ang electric fan. Dahan-dahan, paikot parang sinusundan siya. Akala niya, guni-guni lang. Pero nang lumapit siya, biglang tumigil ang fan. Tapos, umihip. Pero hindi normal na hangin. Amoy bulok na katawan. Parang amoy ng mga bangkay sa morgue. Napaatras siya at biglang umikot ulit ang fan ng mas mabilis, mas malakas, hanggang sa napunit ang tarpaulin sa likod. Kinabukasan, nakita nila si Carlos sa sahig. Walang malay,
at inuungol lang paulit-ulit. Mainit sa impyerno, pero malamig dito. Nang ibinao nila ang fan sa lupa, ayaw pa ring tumigil. Kahit anong gawin, bumabalik ito sa junk shop tuwing gabi. May iilan na ring nawawala pagkatapos ng gabing naiwan sa junk shop. At laging may ihip ng malamig na hangin bago sila mawala. Sabi ni Mang Isko, galing daw ang fan sa dating punerarya na nasunog. At ang huling sinilbihan nito, isang bangkay na hindi raw nailibing. Isang taong sinumpa na ngayon ay humihinga sa hangin ng electric fan. Kaya kung makaramdam ka ng malamig na ihip galing sa electric fan, tignan mo muna kung nakasaksak ba ito o kung saan galing ang electric fan na yan. Ako nga po pala si Junjun. Simula pagkabata, nangangalakal na ako. Akala ng lahat, madaling trabaho ang mag-junk shop. Basta bibili ng lumang gamit, tapos bebenta ulit. Pero may mga bagay na hindi mo dapat kinakalakal. Lalo na kung may dala itong sumpa. Noong isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga bagong dating na kalakal, may dumating na matandang lalaki. Tahimik lang siya. Halos hindi nagsasalita. Bitbit niya ang isang lumang aparador na gawa sa bakal. At may mga ukit na hindi maintindihan. Parang mga simbolong hindi pangkaraniwan. Sa gitna ng pinto, may mukha ng isang nilalang. Parang demonyong nakangisi. Magkano po? Tanong ko. Ikaw na bahala. Sagot niya, sabay talikod at naglakad palayo. Hindi na siya muling bumalik. Nagtaka ako kasi hindi niya kinuha ang bayad. Honesto ko ang aparador sa likod ng junk shop. Plano kong ayusin at ibenta sa mga antique collector. Pero simula nang dumating yun, may mga kakaibang nangyari. Tuwing hating gabi, may naririnig akong kaluskos. Akala ko daga lang, pero iba ang tunog. Parang may kumakalmot sa bakal. Isang gabi, ginising ako ng malakas na kalabog. Pagbaba ko, nakita kong bukas ang aparador. Sa loob nito, may madilim na anino na tila gumagapang palabas. Hindi ako makakilos. Nanigas ang katawan ko habang unti-unti yung lumalapit. Narinig ko ang boses nito. Paos, parang bulong ng maraming kaluluwa. Ibalik mo ako. Mula noon, tuwing sinusubukang sunugin o itapon ng aparador, bumabalik lang ito sa likod ng shop. Wala akong magawa kundi hayaang manatili ito roon. Ngayon, gabi-gabi ko pa rin siyang naririnig. Hindi na ako nakakatulog. At kung sino mang magtangkang bumili, sinisigurado kong ibibigay ko agad ito sa murang halaga o baka hindi ko napabayaran dahil hindi ito kalakal para sa tao. Isa itong pasanin, isang sumpang ipinasa sa akin. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbasa ng kwento. Tawagin niyo na lang akong Balong. Sa isang sulok ng junk shop ni Mang Berting, may isang lumang baby stroller na takaw pansin. May kulay roses na tela na
medyo kupas at may mga bakas ng mantsa. At ang gulong ay magaspang at maluwag. Kung titignan mo, parang wala lang. Pero may ilang tao na nag-uusap tungkol dito. Ayon kay Mang Berting, nakuha niya raw ang stroller mula sa isang pamilya na nawala ng anak. Ang kwento, isang batang babae, si Maria, na biglang nawala sa kanilang bahay isang gabi. Nang hanapin nila, hindi na nila ito natagpuan. Matapos ang ilang linggo ng paghahanap, natagpuan na lang ang stroller na naiwan sa gilid ng isang madilim na kalsada. Parang may humihila sa kanya. Isang gabi, abang abala sa pag-aayos, nahulog ang stroller sa harapan ni Mang Berting. Nang subukan niya itong itayo, napansin niyang may mga yapak ng bata sa paligid ng stroller. Ngunit hindi naman siya makakita ng anino. Sinubukan niyang itabi ito, pero tuwing gabi, laging bumabalik ito sa pinakang gitna ng junk shop. Isang araw, nagdesisyon si Linda, isang regular na customer, na bilhin ang stroller. Akala niya siguro pwede pa itong ayusin at gamitin para sa anak ng kanyang pamangkin. Ngunit, pagkakuha niya ng stroller at pag-uwi, nagsimula siyang makaramdam ng presensya ng bata. Habang natutulog siya, narinig niyang may umuungol na boses ng bata. Ang pangalan na tinatawag, Maria. Kinabukasan, nakita ni Linda ang stroller na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. At sa loob nito, may nakahigang damit ng bata na may pawis. Hindi niya alam kung paano ito nakapasok sa kwarto. Pero naramdaman niyang ang stroller ay hindi pangkaraniwan. Hindi na siya nakatulog ng maayos mula nun. At gabi-gabi, naririnig niya pa rin ang maihinang boses ng bata na hindi mapigilan, na tinatawag ang pangalan niya, Maria. Nasiraan ng bait si Linda at muling nakita sa junk shop ang stroller. Hindi nila alam kung paano, pero hanggang ngayon, hindi na muling ibinenta ni Mang Berting ang stroller. Hindi na rin ito nilalabas mula sa kanyang junk shop. Dahil may mga kwento na nagsasabing kung sino mang bumili o nagdala nito, hindi na muling makakabalik sa normal na buhay. Ang stroller ay para lang kay Maria at siya na ang may-ari nito magpakailanman.